Ang pigmentary disorders, para medyo madali na lang intindihin, either yung mga skin diseases na nagiging maitim yung balat or nagiging puti ang balat. So, common na lang dyan siguro, madami kasi yung mga yan, so atin na lang i-narrow down dun sa mga common ones. So yung pangingitim ng balat, ang pinaka-common dyan dahil nandito tayo sa mainit na lugar among females or even among lalaki din, yung tinatawag nating melasma or in simple terms, PECAS. Yun yung very common. Pangalawa, yung tinatawag natin mga peklat galing sa mga naunang mga rashes or mga naunang sakit sa balat. For example, nagkaroon tayo ng pimples. After nun, may mangyayaring peklat or pangingitim. So, yun yung second na common, mga post-inflammatory hyperpigmentation ang tawag natin. Or in simple terms, peklat na maitim galing sa naunang sakit sa balat. Okay? Meron din mga physiologic darkening of the skin. Tulad ng pagka nagbubuntis ang babae, nangingitim yung mga parte ng katawan niya, yung mga leeg, yung mga singit, tiyan, tsaka tawag natin doon is cloasma of pregnancy. Meron din tayong compound na among mga medyo on the heavy side, yung medyo mga kung may kabigatan ang kanilang mga timbang, tinatawag natin yung mga nangingitim yung kanilang mga batok, yun, acanthosis nigricans. So yun yung mga common ng pangingitim. Doon naman on the other side, pagka sinabi nating pigmentary na na maputi, yun yung mga vitiligo, mga mga albino, yun yung mga yon. So, pero usually, ang pinatitingnan ng pasyente na pigmentary disorder ay yung pangingitim, peklat, or yung melasma po, or PECAS. Usually po, pag among mga babae na may PECAS, hormonal yon dahil common yon pagka malapit na mag-menopause dahil nababawasan yung mga hormones or pag menopausal. Another cause is yung UV radiation or yung sobrang sikat ng araw, lalo na ngayong panahon na ito. Pag lalabas ka, sobrang init ng araw na hindi ka protektado, wala kang ginagamit na any sunscreen at all, syempre mabilis mangitim ang yung balat. Yun another cause. Hormones, yung UV radiation, yung sun exposure. Pwede din sa genes din, kung meron din tao sa pamilya na mabilis mangitim or may mga pigmentary disorders, magkukuha din nila yon. Aside from that, yun naman pagka medyo tumataba tayo tapos nangingitim din tayo, metabolic din yung problem doon. So parang hormones din yung nagka-come into play. Yun po. Usually naman, pag mga pigmentary disorders sa skin, kung wala naman systemic problem or wala naman syndrome na tinatawag natin, wala naman siyang domino effect sa ibang system. So, nandun lang sa may balat siya. Pero yung may mga ibang cases like yung, for example, mga may chronic kidney disease na syempre undergoing dialysis sila, so nangingitim yung kanilang balat. So yun yung mga parang ano na lang siya, manifestation ng balat dahil meron kang systemic na ibang disease. Pero usually pagka skin lang talaga. Yun nga po yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga common ones, yung PECAS, yung mga peklat na itim, yung pagka nagbubuntis, yung mga common ones na gagamot siya dahil may mga madami tayong pwedeng gawin, no? Like mag-umpisa tayo sa topical, yung pinapahid, either in the form of sabon, lotions, cream, or ointment na pwedeng pahid natin para pumuti. Aside from that, meron din na mga machines like mga lasers na pwedeng gawin din para doon. Meron din pwedeng mga inumin na supplements para medyo pumuti din yung balat para mawala yung mga pangingitim. Meron din pero hindi masyadong pagka napabayaan nila yung pangingitim, syempre magi-spread yun, lalong mangingitim. Like for example,
pagka meron kang pekas yung babae, tapos pinabayaan, hindi nagsa-sunscreen, lumabas, lalong mangingitim. Tapos ang nangyayari is, dapat kasi ang pekas is hanggang yung first layer of the skin lang, epidermis. Pero pag napabayaan yan, pwedeng lumala at maapektuhan yung second layer ng skin, which is yung dermis. So mangyayari, mas mahirap siyang gamutin pagka sobrang itim na yung balat or sobrang nangitim na rin yung problema.